Hello. Good morning and good evening everyone. Kinakabahan ako. Ganun agad. Hindi naman. Excited kasi it's been a long time na itong topic na to na ma-share to each and everyone. When we started ni Eva ng network marketing business in the late 90s, yung isa sa pinakaunang basic na tinuturo noon, itong four personality types. Um, Kasi sabi nila sa pag-develop ng network, it's really very hard to really to understand yung mga people na lagi nating nasasalubong sa araw-araw. So very basic nilang tinuturo noon ito sa bawat isa na pupasok sa network. Then after that, nagkaroon pa ng iba kaming network. Ito rin yung una naming tinuturo. So thank you, SR Maria, for the opportunity that you gave na ma-share po namin itong four temperaments. I just like to share my screen. Yan. Unang thank you to my daughter for preparing the wonderful slides. Yan. Cutie slides. Understanding the four personality types. How to understand others by understanding yourself. So, yan. So ito yung dito ko kinuha yung pag i-discuss natin for this morning. Yung una, yung personality plus ni Florence Litwer, tapos yung spirit control temperament ni LaHaye. Pero ang nauna sa books na to, itong spirit controlled temperament, which already sold almost 1 million copies. Yung spirit controlled temperament, basis niya, yung biblical yung basis niya ng pagsulat. Si Tim LaFay is pastor. So yung kaya niya isinulat ito based sa kanyang pagtuturo sa kanyang ministry as a pastor. Tapos si Florence na inspire niya. So gumawa rin siya ng sarili niya na book, yung Personality Plus, na para naman outside ng sa point of view ng biblical context. Yung kay Tim LaFay kasi biblical context ng personality. Yung kay Florence, hindi, wala siyang masyadong ginamit na biblical context. So, pero almost the same yung kanilang approach in terms of discussion. Pero bago ko i-discuss yung four temperaments, I just punta tayo kung saan nag-umpisa lahat ng yung ating temperaments. Nag-umpisa siyempre sa Bible. Kung Christian ka and you believe in God, lahat nag-start kay God. Nung sinabi niya, and God said, let us make man in our own image, in our own likeness. So, makikita natin sa start nung create ni God ang man sa kanyang image. Ibig sabihin, hindi yung physical image ang dinidiscuss sa Genesis. Ang inidiscuss sa Genesis, yung spiritual image ni God. Yung mapagmahal, mapagpahinuhod, yung may long suffering, loving kindness, yung goodness, yun yung image na create niya yung man. Yung characteristic ni God, nilagay niya sa tao kasi spiritual being ang tao eh. Kaya lang ang tao nilagay lang niya sa clay, tapos nilagyan niya ng buhay, kaya naging tao, naging human being siya. Pero ang nangyari kasi, sabi doon sa Ecclesiastes, this alone I have discovered that God made humankind upright, but they have sought many evil schemes. So, may nangyari sa tao after ng creation. Kung alam naman natin yung kwento sa Garden of Eden, na si Adam and Eve, nawala sila sa Eden. So, nagkaroon ng corruption doon sa pag-create sa man. So, pati yung kanyang characteristic na corrupt. So, yun ngayon yung tayo, yung pinag-aaralan natin, yung human at present. Kasi yan yung history natin. At least ma-understand natin na nung create tayo ni God sa likeness at image niya. Perfect yung kanya dapat tayo noong time na yun sa Garden of Eden. Then dahil sa sin,
sa pagpasok ni Satan, nung pag-corrupt niya sa man, na iba yung purpose natin. So, just a brief background kasi kailangan maintindihan natin kung bakit yung intricacies ng tao ganun ka-complex. Yung simpleng bagay sa ibang tao, iba yung mga pagtingin nila. Tapos bakit nagagawa ng tao yung mga ganun na create naman tayo sa goodness ni God, bakit niya nagagawa yung ganun? So, doon yung context na gusto ko sanang i-share. So may three words na kailangan natin maintindihan bago natin i-discuss yung four personality types o yung temperament. Unang-una yung temperament na sinasabi. Ano ba yun? Ito yung yung ano to, yung genetic ano natin, makeup natin, yung pag-uugali. Kasi galing siya sa mali simpleng diagram. Kung ikaw ito ay nasa baba, ang temperament mo nanggagaling sa parents, sa father, at saka sa mother, at saka sa lolo at lola. Doon sa dalawang grandparents. So, yun ang nagbinubuo yung temperament mo. Ito yung pag-uugali mo nung ikaw ay baby, maliit o nung bata. Ito yung mga pag-uugali mo nung bata. Napapansin mo yung may mga bata na very very sociable, talkative, yung iba naman introvert, yung gusto lang sa sarili. So manang-mana yan sa lola niya. Manang-mana yan sa tatay niya. So nakikita yung yung temperament based doon sa karakteristik ng mga lolo, yung sa parents, sa lolo at lola. So, yun yung tinatawag na temperament. Yun yung ikaw nung pinanganak ka, tapos nung lumalaki ka, nung baby hanggang mga 10 years old. Tapos ano yung sunod? Yung character. Yung character naman, yung temperament mo, namomold naman siya ng environment mo tsaka ng mga experiences mo. So pag lumaki ka sa isang environment na ano siya, religious o makajos yung parents, nasasanay ka na kumikilala ka sa Diyos pag lumalaki ka. Pagka yung tao kasi, pagka lumaki siya sa environment na ano siya, very religious o makajos yung parents niya, na yun na develop niya character, yung character na tinuturo sa Bible, yung pagiging kind, di ba? Yung pagiging patient, yung pagiging loving. So, yung character, yun yung nagmo-mold sa iyo habang lumalaki ka. Pero kung ang naging parents mo naman, ano to, quote and quote, yung hindi magagandang background, kaya magnanakaw. So, yung character mo paglaki, yun yung nagmo-mold sa iyo, yung environment. So, yung temperament mo plus yung experiences mo tsaka environment mo, yun yung nagmo-mold sa iyo ng character mo. Yung personality naman, ito yung totality na pag tumanda ka na, temperament plus character plus yung environment pa, yun yung magre-result na yung total personality ng tao. So, lagi natin maririnig, kasi kaya ganyan yan kasi lumaki yan ng ano na walang tatay o lumaki yan ng mga kasama, mga barumbado. So makikita rin natin yun sa Bible Sabi niya, ano to, yung bad company sa Corinthians natin mababasa yun. Bad company corrupts good character. So kung sino yung mga kasama mo, sino yung kinalakihan mo, usually yun yung nag-i-influence sa'yo, nagde-develop nung character mo. So kung mga bad influence yung ano sa'yo, usually ano ka, walang respect pag lumalaki, barumbado, nagsisinungaling, di ba? Mapanlait, manloloko, manlulupig, yun yung mga karakter na di-develop sa'yo. So very critical na sa bata pag lumalaki na sana nasa magandang environment. So kaya yung demonyo, si Satan, ang gustong-gusto niyang tirahin talaga yung family. Kasi once nasira yung family, yung mga anak nun, yung character ng mga anak nun, affected hanggang sa pagtanda. So, ang laking problem pagka nagkakaganon. So, yan yung keyword sa atin, temperament, character, and personality. Basta tanda natin yung temperament, nanggagaling siya sa parents, saka sa mga lolo. Yung genetics yan yung mana na mamana natin sa ating mga ancestor. So, understanding the four personality types, generally meron tinatawag na four personality types. Nung panahon ni Hippocrates, Greek philosopher,
na ano na niya yan, na-identify na niya yan, yung mga choleric, melancholic, phlegmatic, sanguine. Pero nirelate niya dun sa color ng blood, sa bile. May tinatawag siya eh, yung color ng blood. So, dahil na develop na yung science, nawala na yung understanding na dahil sa dugo, kaya nagkakaroon ng mga personality types. So, dumating na sila Sigmund Freud, sila Jung, yung mga French psychologists noon na nagdevelop na ng mga pag-aaral ng mga personalities. So, tingnan natin ano yung apat na personality types. Ano yung tinatawag nilang choleric personality types? Tingnan nyo kung kayo ito. Usually yung mga choleric na temperament o personality, ito yung mga natural born leaders. Tapos sila, decisive sila, very decisive. Pag nagdi-decide sila, very clear, ambitious sila. Tapos gusto nila ng challenges. Gusto nila na pag may usually makikita mo sila pag kunyari nasa group ka, tapos, kunyari mga groupings, kunyari academic groupings, usually sila yung nagli-lead. O ako, ito gagawin natin. Usually, yun ang ginagawa ng mga choleric. Ito gagawin natin. O ikaw gumawa nito. Ito yung mga activities na gagawin natin. Siya yung nagli-lead. Natural born leader siya. So, ang strength niya, leadership, mataas ang confidence sa to, tsaka yung drive para goal-oriented kasi itong mga choleric. Ang weakness naman ng choleric, pagka meron kang choleric na kasama, impatient siya. Lalo na doon sa ibang personality types na nagdidili-dali. Ayaw niya yung nagpapatumpik-tumpik na mga personalities. Insensitive rin siya, dahil goal-oriented siya, hindi siya masyado nag-emphasize sa mga emotions ng ibang kasama niya. Kaya pag nagsasalita siya dire-diretso, hindi niya iniisip yung kung yung nasasabi niya mga salita nakakasakit or nakaka-offend. So, insensitive yung mga basically yung choleric at ang isang weakness nila, controlling sila. Gusto nila nakokontrol nila yung situation. Kaya minsan namamanduhan ka, ito gagawin mo, di ba? Parang nagte-take charge ka agad siya being natural choleric. Tapos how to work with them. Pagka ang choleric ang nasa harap mo, ang usapan diyan dapat direct tsaka concise. Walang flowery words, walang palabok. Basta pag ito gagawin natin, ang pag-choleric, ang interest niyan, magawa yung task at hand. Yan ang kanyang gusto. Kaya dapat pang nagsasalita sa kanya, yung task at hand. Kaya pagka sa atomy, kausap natin choleric, usually ang mas gusto niya, ito gagawin natin. O gusto mo bang mag-sales master? Pag choleric yan, ano yan? Matcha-challenge yan. Paano ba ginagawa yung pagiging sales master? Yan. Tapos, dapat pag choleric, nagsho-show tayo ng respect para sa time niya. Kasi ayaw niya, kung sinabing 8 o'clock, 8 o'clock. Yung mga choleric kasi, ayaw nila nasasayang yung oras nila eh. Kaya pagka ikaw may ibang personality ka, sanay ka na lay back ang ano mo, laging magkakaroon ng clash. Kasi gusto niya on time, gusto niya yung oras niya, binavalue mo. Tapos, pag nagwo-work ka sa choleric, dapat nagfo-focus ka sa result rather sa emotion. Wala siyang pakialam pag nagmi-meeting kayo, hindi niya masyadong pinakikialaman yung kung ano nararamdaman mo, kung may sakit ka ba. Basta ang ang focus ng discussion, ang focus ng sa result, doon siya nakaano. Kaya ito usually ito yung mga choleric na personality nasa military ito. Marami sa kanila nasa military. So doon sila nagtatribe. Sa corporate world, doon sila nagtatribe yung mga choleric. Yung mga CEO yan, usually yung mga choleric yan eh. Yung mga choleric ang mga personality. Ano yung second type? Ito naman yung melancholy na tinatawag. Ito yung mga thinkers at saka planners. Nag-excel sila sa details. Ito yung may mga creative side naman ng ano. So mahilig sila sa detalye. Usually ito mga accountant, yung magagaling sa mga detalye, engineers. Usually dito nagra-gravitate yung mga personalities na choleric, yung mga thinkers, katulad nila Einstein, yan, mga melancholy sila. Ano yung strength nila? Thoughtfulness, creativity, tsaka reliability. Maasahan mo to pagdating sa pagtrabaho. Kasi
ano sila dinumero. Kung ba makikita mo yung mga mga melancholy sa pag-ayos nila ng mga gamit. Usually yung mga drawer na mga yan maayos. Pag binuksan mo yung drawer, nandito yung pencil, nandito yung mga papel, 'di ba? Pag tinignan mo yung bag nila, pag babae yan na melancholic, pag tinignan mo, nakaayos yung mga kung saan nakalagay yung mga lipstick, kung ano man yung mga important na Mamaya isasabihin ko isang personality na hindi ganon. So, yan yung melancholy. Alam mo siya, maayos siya. Pagka nagdadamit yan, maayos yung damit niyan. Nakaterno, tama yung terno ng damit. Diba? Nakaayos. Tsaka gusto niya lagi malinis. Pag ginagalaw mo yung gamit niya, galit na galit yan. Yan yung melancholy. Kaya alam mo na yan, pag melancholy siya, ayaw niya yung ginagalaw yung gamit niya. Yung ayos ng mga gamit niya, ayaw niya na siya. Yan yung weakness niya, perfectionist siya eh. Pag may mga konting deviation sa plan, nai-irritate siya. Overthinking pati. Minsan matagal mag-isip kasi gusto niya perfect yung plan na gagawin mo. And pessimist. Ito, pag atomian ito, kailangan papakita mo sa kanya, ang interest niyan, pag melancholy yan, ang interest niyan, marketing plan. Oo, kasi gusto niya malaman yun paano ginawa, paano gagawin. Yung details ng paggawa ng sales master, yung details ng Diamond Master, yan. Yan ang mga gustong pinag-uusapan pag ang kausap mo ay melancholy. So, pag hindi melancholy, pag choleric, ayaw niya pagka naman ikaw melancholy, tas kausap mo choleric, wag mo na siyang sasabihan ng mga details, hindi siya interested doon. Ang gusto niya paano niya mararating, ano yung dapat niyang gawin para marating niya yung goal. So, yun yung difference nila in terms of personality. So, pag alam mo yun, alam mo yung approach mo, kung i-apply natin sa Atomy, alam natin yung approach natin sa kanya. So, pag melancholy yan, interested yan na uupo para makinig na marketing plan. Na matagal mag-upo, tatanong yung mga details about sa company, di ba? Yan ang hilig ng melancholy. So, how to work with them? You should provide clear instructions and timelines. Dapat may mga deadline. Clear instructions and timeline. Dapat ina-acknowledge mo rin yung hard work nila. Gusto nila yung nagtatrive sila doon sa compliment. Tsaka dapat minsan be patient rin sa kanila. Kasi dahil perfectionist sila, hindi basta-basta sila nagra-rush sa things. So kung choleric ka, tapos melancholy yung business partner mo, dapat matuto ka na to be patient. Huwag mo siyang apurahin masyado na i-push. Kasi meron siyang pacing ng kanyang paggawa. So, yun ang dapat natin na understanding pagdating sa personalities, lalo na pag melancholy. Pag sanguine naman, yung third type ng personality na tawag nilang sanguine, isa yung life ng party. Nagbibring siya ng energy tsaka excitement. Usually dito yung mga artista Yung mga, tapos yung mga nag-MC yan. Life ng party, energetic yan. Makikita mo yan pagka nung high school ka, nung college ka, yung lagi bumabangka. Yung lagi nagpapatawa. Yung lagi siya yung gusto niya kasi nasa center siya ng attraction. Meron siyang charisma, may dating siya pag dumarating siya, may dating. Pag dumarating, nakapalingon ka, lalo pag babae, optimistic pati siya. Tapos adaptable. Maganda rin siyang kasama Tapos ano siya, ang pag sanguine, usually yan, ang love language niyan, touch. Mahilig yan humipo, humipo, hindi humawak pala, sorry. Humahilig siyang humawak. Mapapansin mo yan pag sanguine yung kausap mo, mahilig siyang humawak, nahawakan ka. So pagka choleric ka, ayaw mo hinahawakan ka, nai-irritate ka. So yan yung ano niya, yung isa sa love language niya. So masarap kasama yan. Lalo na pag boring yung mga kasama mo, dapat meron kang sanguine na kasama kasi siya yung magbibigay ng life doon sa party. Ang weakness ng sanguine, usually disorganized siya. Dahil sa excitement niya, hindi siya masyadong sa details. Hindi niya strong side ang paggawa ng details. Usually rin, impulsive siya. Excited siya ngayon, bukas hindi na siya excited. So, kailangan mo ng follow through sa kanya pagdating pag sanguine siya. Pagkausap mo yung sanguine, tapos ginagawa mo yung atomy business, ang focus mo yung sasabihin mo, umattend ka ng seminar.
ang gusto niya sa seminar, maraming tao doon, exciting doon, masaya. Yun yung mga gusto niyang words na naririnig. Masaya, exciting, yung pag-sanguine. Gusto niya yung social life, gusto niya yung social environment, doon siya nagtatribe. So magandang kasama yan. So pagkausap mo yan, ayaw niyan, hindi na masyado din interested sa ano, sabi, ang mga exciting yan, pagka sinabi, meron tayong group meeting, magpapaparty tayo, or ano tayo, magdi-demo yan, excited yan. Pag sanguine yan, mas gusto niya yung mga ganon, yung may mga interaction. So, yan yung ganon, ganon ang personality type ng sanguine. Tapos, how to work with them. Pag sanguine yan, keep them always engaged at focused. Laging bibigyan mo siya ng trabaho tapos i-guide mo siya lagi. Kasi isa sa weakness niya, madali siyang madistract. Kunyari may ginagawa siya ngayon, pag may nakausap siya, yun naman ang gagawin niya. So, hindi siya nakaka-follow through doon sa mga ginagawa niya. So, pag sanguine ang business partner mo, kailangan mo siya laging fina-follow up, gina-guide. Tapos, meron kang sinasabi na susundin niya para doon siya nakafocus. Encourage and follow up through gentle reminders. So, pag choleric ka, dapat pag sanguine kausap mo, hindi naman yung words mo no? Kailangan may konting karinyo, no, 'di ba? Hindi karinyo brutal. Kailangan karinyo, 'di ba? Be patient with their spontaneity. Kasi sila minsan may ginagawa dito, gagawin doon. Madali yung stimuli, madali silang ma-attract ng stimuli. So nawawala sila sa focus. Kaya pagka may kasama kang sanguine, kailangan ano ka sa kanya, tawag nito naka-focus ka sa kanya, nakaalalay ka lagi sa kanya. Tapos sila, big picture thinkers rin sila. So, pakita mo sa kanila yung goal, na-excite sila rin sa ganun. Kaya lang, problema lang nila, yung paano gagawin yung goal, yun ang ikaw naman, as a leader, yun ang dapat mong i-guide sa kanya. As a leader na may sanguine ka na downline. So, gusto niyan excitement, gusto niyan parties, gusto niyan social interactions pag sanguine. Malalaman mo yung tao pag sanguine, pagka pumasok ka doon sa kwarto niya, hindi nakaayos, sabog-sabog. Pag tinignan mo yung bag niya, pag inopen mo yung bag niya, makikita mo doon, saksak. Makikita mo yung sanguine saksak lang na saksak sa bag. Walang kaayusan yung bag noon. Pag ginanon mo, samot-samo, halo-halo. Yun yung sanguine. Hindi katulad ng melancholy, nakaayos, meron siyang nakaatado yung paggawa. Sa sanguine, hindi. Paspasan lagi. Kaya makita mo sa gamit, pagsampay. Sa melancholy, pag nagsasampay, yung yung hanger, may isang direksyon eh. Yung isa nakaganon. Pag sanguine ng nagsasampay, halo-halo, sabog-sabog. So wala siyang do sa paggawa sa in terms of yung pag-details ng paggawa niya. So yun lang man maganda naman kasama siya eh. Kailangan mo lang siyang i-guide. Mamaya. Tapos yung number 4, yung phlegmatic. Yan, ito paborito ko eh kasi ako yan eh. Phlegmatic po ako. Ako eh, nung first time kong nag-take ng exam ng pagiging phlegmatic, yun yung itong personality plus, na ano ako, 95% phlegmatic ako. Yung characteristic ko, 95% phlegmatic. Ngayon, after almost 20 years, parang na-balance na yung may part na ako melancholic, phlegmatic, tapos sanguine, tapos part na maliit na choleric. So nabago na. Pero yung natural temperament ko, phlegmatic, calm, steady, emphatic. Ibig sabihin, nakaka-relate. Ang pag-phlegmatic, madali makarelate doon sa kausap na ilalagay niya yung shoes niya doon sa kaya yung mga phlegmatic, maganda yung mga counselor, diplomat, yung mga nagpapacify, yun yung mga trabaho ng mga yan eh. Teacher, yan, pwede yan na phlegmatic. Ang strengths niya, dependable siya, may calming presence, loyal. So pag may gulo, pag kinausap mo yung phlegmatic, magbibigay yan ng calm sa storm, yung nagkakagulo. Kaya kailangan minsan sa grupo, kailangan may phlegmatic kasi pag nagkakagulo na in terms of exchange of ideas, meron dapat doon nagre-referee. Ang problem ng phlegmatic, may resistance siya to change. Yan isang problem talaga niya eh. Being nagiging lazy siya. Mahilig siya mag-procrastinate. Tapos usually ang pag-phlegmatic lacks initiative.
uunahin niya muna lahat ng tao. Kunyari, may magvo-volunteer. Hindi siya unang magvo-volunteer. Hindi niya gagawin yun. Hindi siya magvo-volunteer. Hihintayin niya muna maubos siguro lahat ng mga tao bago siya mag-volunteer. Tapos pag may task, sineset aside niya, wala siyang urgency sa paggawa ng task. So, ano dapat pagka how to work with ng mga phlegma. Ito madali lang to sa pag ang atomian mo na kasama o business partner phlegmatic, madali lang to. Kasi sasabihin mo lang ito gawin mo, susunod 'yon. Sama ka sa akin, susunod 'yun sa'yo. Ito pirmahan mo, ito gawin mo, susunod 'yon. Kasi ano nga siya di ba? Ito yung pinakamadaling personality na pwede mo makasama. Ano siya, yung how to work, be gentle and encouraging sa kanila. Mas nagwo-work sila pag ini-encourage mo sila, yung words mo, medyo hindi harsh. Ayaw nila ng confrontation. Kaya mapapansin mo yan, pag may mga confrontation, umiiwas na yan. Tapos, pagka phlegmatic yung business partner mo, kailangan give them time and adapt to changes para masanay siya. Doon sa sa books ni Florence Litwer, dinidefine niya yung phlegmatic as a learned leader. Napag-aaralan niya yung leadership. Usually pagka wala ng tao na tatayo doon sa situation, saka siya magvo-volunteer sa huli. Yun yung phlegmatic na personality types. So, ano yung purpose natin? Bakit natin siya dinidiscuss? Hindi ito yung parang outright solution sa mga ano natin sa pag-confront natin o pag meet natin dun sa mga business partners natin, sa pag-associate natin sa mga tao. Hindi ito quick rule. It's just a guide, self-awareness on the basic personalities na nag-govern ng tao. Kasi usually yung mga personality types, walang 100% na yun ang personality. Pagka nag-exam ka nitong personality types, makikita mo meron ka mga combination ng personalities. I remember nung one time merong exam no ginawang exercise si SRM Maria. So doon sa result ng exam, may mga combination na ng personality types na lumalabas as we grow, paglaki natin, yung temperaments natin nababago by the environment that we work on, with the experiences that we have. So, ito yung nag-shape na ng kung ano tayo. Pero meron tayong dating inherent na temperament nung tayo maliit na minana natin sa ating mga magulang. Kaya makikita natin may mga chance sa mga tao mag-change. Paano mag-change? Nag-change yung tao doon sa mga by the people na they associate with. Kunyari, nag-associate ka sa mga magagaling, sa mga tao na matatalino. Siyempre, nakukuha mo rin yung kanilang experiences. Pag nag-associate ka sa mga lasenggo, malaking chance na lasenggo ka rin, nagiinom ka rin. O nag-associate ka sa mga smokers, malaking chance mag-associate. Kasi yung human being, ano siya yung tawag nito, social being tayo mga humans. Tapos yung brain natin, kung ano yung laman niya, tayo ang naglalagay ng input. Meron nga akong nabasa na quote, sabi niya, you will be 5 years from now, that will depend on the books that you would read and the people that you would be going with. So yung mga tao na nasa paligid mo, tsaka yung mga binabasa mo libro, yun yung magiging ikaw after 5 years. So mapapansin mo yan, makikita natin yan doon sa mga classmates natin ng elementary. So pag nakita tayo after mga 20 years, makikita mo iba na siya. Hindi na siya katulad nung elementary, malaki na yung naging influence ng environment niya, ng experiences niya doon sa kanyang temperament nung siya ay maliit. So how do you see yourself? Ano ka? Sanguine ka ba? Melancholy, choleric, or phlegmatic personality? So by understanding ourselves, we can also understand yung people around us. So to summarize, pagka sinabing choleric, usually ito yung mga leader. Ang driven sila tsaka goal-oriented.
Pag melancholy personality type, the thinkers, yung mga analytical pagka mag-isip, usually mga accountants, mga engineers, yan po sila, tas very precise sila. Ayaw nila na de-deviate kung saan yung plan nila. Pag pinagawa mo to ng life scenario, ito yung gagawa ng life scenario na mabilis. Pag sinabi yung gawa ka ng life scenario, sigurado ka yung pinakamabilis gumawa ng life scenario, melancholy yun. Tapos yung phlegmatic naman, ito yung may calm and steady personality. So, kailangan mo rin siya kasi para i-balance yung ibang personalities dun sa group mo kung meron kang group na nililid sa atomy. Pag sanguine naman, siya yung life ng party, energetic and always optimistic. So, yan yung summary nung apat na four personality types. So, yung book, meron siyang ano, kung gusto nyong i-test kung ano yung personality nyo, pwedeng isend to ni Teresa inyo. Meron siya dito, fill upan mo, chechikan mo, yung mga adjectives na nag-describe sa'yo. Kung sasagutan mo to, i-check mo yung adjective na nagbe-best describe sa'yo. Yari, yung sa number one, animated, check mo siya. Doon sa number two, persistent ka o playful, check mo. So, yan yung pag-test ng personality. Tapos, pag after mo sagutan dyan, bibigyan ka rin ni Tristan, ito yung pan-record, ilalagay mo yung mga chinikan mo dito, tapos ito total mo yung score para malaman mo yung percentage, kung kay sanguine, choleric, melancholy, or phlegmatic. So, to end, doon sa book ni Pastor Tim LaFey, sabi niya, yung personality types, marami siyang may mga flaws. Yung personality ng tao, maraming flaws. Kaya lang sinasabi niya kasi yung pagka-Christian ka, yung Holy Spirit, lalo na pagka kinikilala mo si Christ as your personal Savior and Lord, tas inaccept mo siya, isasend niya yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit, yun na nagmo-mold sa'yo, yun na nag-guide sa'yo para baguhin yung iyong personality. Kaya sa Galatians, di ba, may nakalagay doon yung fruits ng Spirit, joy, love. So, yun yung mga nagiging fruits. So yung old na personality mo, nawawala, nagiging new creation ka. Pag Christian ka, na ina-accept mo si Christ as your personal Savior and Lord, tapos sinusunod mo yung teachings niya sa Bible, yung personality mo nagkakaroon ng changes, nagiging new person ka. So may chance kung lumaki ka sa environment na hindi maganda, may masasama kang ugali, hindi ka naman mag-stay ng ganun. Lahat ng bagay sa mundo nasa atin, yung choice. Yun yung binigay kasi ni God sa atin, yung freedom ng choice. We always have the choice to choose po kung mag-improve natin yung sarili natin, or maintain natin yung sarili natin, sabi nga, nasa ating mga kamay po yung lahat nung nasa harap natin. So, yun lang po. Hope may nakuha tayo. Ah, Kinompress ko na lang yung discussion para po may present yung fourth personality types. Open tayo for exchanges. Kung meron kayong mga questions or meron gusto mag-share po doon sa ano. Thank you very much. Salamat sa Diyos. Thank you, Sales Master Ray. Ayan, ang ganda ng presentation, di ba? Yan ang first Saturday of the month